Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. Hallelujah. We trust in thee. There is Jesus. Anoint thy words. There is Lord. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. Sama-sama naming sinasamay ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Demons of doubt, sanicas of destruction in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord. Anoint thy words in Jesus' name. Amen and amen, amen and amen. Hallelujah! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po, minamahal, ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At bago pang lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the intern prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening po, minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal around the globe, sa buong mundo, sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, at dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, sa lahat po ng ating beloved mga Muslim brothers po, minamahal, ay magandang gabi po sa inyo, na patuloy pong sumusubaybay sa ating banal na gawain, sa dako ng bandang Basilan, sa ating mga kapatiran na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Although na wala po tayong gawain sa dako ng Basilan, ngunit may ilan po tayong mga kapatiran, mga minamahal ko na matyaga pong sumusubaybay sa ating pong banal na programa ng ating Miracle Hour. Ito po yung napakalaking benepisyo po para sa kanila sapagkat sa magitan ng programang ito, mga minamahal, sila po ay nakakakain sa magitan ng mga espiritual na mga pagkain, walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga kapatiran ng mga OFW sa abroad, sa mga seaman po nating mga kapatiran, mga minamahal na talagang ang kanilang oras ay nakalaan sa kanilang pong mga trabaho, mga minamahal, ngunit malaki pong biyaya po at pagpapala ng ating mga programang ito sa magitan ng ating pong mga programang ito ay mga minamahal, nagiging daan po ito upang sila po ay hindi mapalayo sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din naman sa ating mga kapatiran, sa dako po mga minamahal ko ng New Jersey, beloved brother Robert Pildran, mga minamahal and his family, ating pong mga kapatiran sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, at maging sa dako pong mga minamahal ko ng Grand Ferry, beloved Brother Jun Gonzaga, Andres family, sa mga kapatiran po natin, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, at sa aking mga loved ones sa dako ng Samar, sa dako ng Leyte, sa buong Tacloban, mga minamahal, at maging sa dako ng Southern Leyte, ilan sa ating mga kapatiran na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos, mga minamahal, at minsan pa, tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, sa pagkain ng ating mga kaluluwa, at naway handa na po tayong makinig ng salita ng Diyos. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, guard your gates. Guard your gates, mga minamahal. Sapagkat, syempre, kung gusto po natin ng safetyness, so tayo po yung gusto nating mas-safety po tayo, bago po tayong matulog sa gabi, we need to double check our gates. Doblehin po natin ang pag-check ng ating pong mga pintuan, ng ating pong mga bintana, ng ating pong gate, mga minamahal, dahil baka sa kasarapan ng ating mga tulog, ay bigla po tayong pasukin, mga minamahal ko ng kaaway. Let's talk about the topic, guard your gates. Unang talata po, mga minamahal, ng ating pag-aaralan sa gabing ito from the book of Romans chapter 7 verse 15 at laktaw po tayo sa verse 22 hanggang sa verse 25. Ano po ang sinabi ng Biblia? Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman. Ibig sabihin, mga minamahal, ito po ay uncontrolled situation. Ang ginagawa niya ay hindi niya nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang aking ginagawa, ang ginagawa ko. In verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob.
Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. So, nandyan po yung mga minamahal struggleness sa kanyang isip, sa kanyang puso, mga minamahal. Hindi po niya alam kung ano ang kanyang gagawin. At sabi rito, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa aking katawan nitong kamatayan? In verse 25, last verse, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mamagitan ng Hesus Kristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos, datapat ang laman ay kautusan ng kasalanan, mga minamahal. That is, mga minamahal, in between struggles of flesh and the spirit, sapagkat kailanman ang laman at ang espiritu ay hindi po, mga minamahal, magkakasundo. Sabi ng verse 17 o verse 15, I do not understand what I do, for what I want to do, I do not do, but what I hate, just I do, mga minamahal. Sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, hindi ko po nauunawaan ang aking sarili. Sapagkat ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong nagagawa. At ang mga bagay na nais kong gawin, ang siyang mga bagay na hindi ko nagagawa, mga minamahal. Ang ibig sabihin po nito, sapagkat mga minamahal, napakahalaga po na papagharian tayo ng banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag wala tayong espiritu ng Diyos, ay hindi po natin kayang pagtagumpayan ang pita ng laman, mga minamahal, at ang pita ng mata. Amen. Ganon din naman po, mga minamahal, ang mataas na uri ng pagnanasa sa anumang mga bagay, mga minamahal na material, just like greediness, mga minamahal, ay kailangan po natin ng espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung walang espiritu ng mahal na Panginoon, hindi po natin makukontrol ang ating mga sarili. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, may mga bagay, mga minamahal na nais niyang gawin, ngunit hindi niya nagagawa, at ang mga bagay na nais niyang gawin, ayaw niyang gawin, ang siya niyang nagagawa. Ito po'y patunay, mga minamahal ko, na siya po ay pinaghaharian ng kasalanan. Amen? Sapagkat sabi ng banal na Biblia, kapag ikaw ay pinaghaharian ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ang siyang magtatagumpay. Mga minamahal, ibig sabihin, makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kung uunawain nating mainam, napakahirap po para sa isang tao ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon without the guidance of the Holy Spirit. Hindi po niya kayang magbago, hindi po niya kayang makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang kanyang gagawin ay pawang pagsuway, pawang pagsalangsang, mga minamahal, pawang paggawa ng kasalanan just because, mga minamahal, wala siyang espiritu ng ating mahal na Panginoon na kayang sumawata, mga minamahal, sa gawa ng pita ng laman. Kaya ang nangyayari kapag ang tao ay inaalipin ng kasalanan, sapagkat dalawa lamang po ang nag-aalipin sa tao, ang kasalanan at ang katwiran. Ang katwiran, mga minamahal, yan po espiritu ng ating pinakamama. Kaya po tayo nakakagawa ng mabuti, kaya po tayo nakakasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, kaya po natin na ipapamuhay ang kabanalan, kaya po tayo natututong umibig at magmahal sa ating kapwa, mga minamahal, dahil nasa atin na po ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. At ang espiritu ng Diyos, mga minamahal, ay meron pong bunga, at ang bunga na ito ay siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo. Nandyan po ang pag-ibig, nandyan po ang kagalakan, nandyan po ang pagpipigil sa sarili, nandyan po ang magiging mahinahon sa lahat ng bagay, nandyan po, mga minamahal, ang pananampalataya. Sabi ng banal na Biblia, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, at saka faith. That is the fruit of 9 of the Spirit. Fruit of Holy Spirit, 9 fruit of the Holy Spirit, mga minamahal. Kapag wala po yan, walang espiritu ng mahal na Panginoon, hindi po natin ma-overcome yung ating mga weakness. Hindi po natin ma-overcome yung ating lust of the flesh.
Hindi po natin ma-overcome yung ating bisyo. Hindi po natin ma-overcome yung ating pong mga kasalanan without, mga minamahal, the guidance of the Holy Spirit. Wala sa atin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, hindi po natin ma-overcome ang kasalanan. Kaya nga po, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, all Christians are confronted with temptation. Ito po yung mga minamahal, dapat po nating maunawaan na kahit po tayo ay Kristiyano, all Christians are confronted of temptation. Wala pong exemption regarding sa temptation. Even Jesus Himself was tempted, mga minamahal, in wilderness. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4, na kahit po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, siya po ay Diyos na nagpakatawang tao, sapagkat sabi ng Biblia, without any controversy, God was manifest in the flesh. Sabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ang sabi ng Biblia, and the Word became flesh and dwelt among us. It is Jesus. Even Jesus, in His time, He was tempted, mga minamahal, in wilderness. Kahit po ang ating mahal na Panginoon, siya po'y Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. He is a great God. He is our great Savior. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, He was tempted. Kung ang ating mahal na Panginoon ay dumanas ng temptation, ganun din po tayo, mga minamahal. Ang ating Diyos nga ay dumanas ng temptasyon. So tayo din po, na mga tao ay dadanas din po tayo ng mga iba't ibang uri ng mga temptasyon. Pero we overcome any kinds of temptation basta tayo po ay puspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why, mga minamahal, we need to be filled by the Holy Spirit in all times. Sapagkat ang temptasyon, wala pong oras, mga minamahal, ito. Wala pong araw na itinalaga. Anytime, mga minamahal, we are confronted of temptation. Kaya nga, we need to be filled by the Holy Spirit. Because through the Holy Spirit, we conquer, we overcome, mga minamahal, any kinds of temptation. Kaya makita mo ang ating mahal na Panginoong Hesus, nung siya po, mga minamahal ko, ay pumunta ng wilderness, ano ang ginawa ng mahal na Panginoon? Natulog lang ba ng natulog? Namasyal ba siya sa wilderness? No. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, He fasted, mga minamahal, for almost 40 days and 40 nights without food and without water po, mga minamahal, sa wilderness. Ano pong ibig sabihin? Once we fast and pray, mga minamahal, hinahayaan natin na tayo po ay puspusin ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Although ng fasting and prayer, mga minamahal, it is in between life and death. Napakahirap po, mga minamahal ko, ang pag-aalay ng pag-aayuno. Kahit 2 araw lang, kahit 3 araw lang, ay talagang napakahirap, mga minamahal, mag-alay ng pag-aayuno. Lalo na po yung ginawa ng ating kagalang-galang na pastor. O mga minamahal, 40 days for how many times? 93 days na nag-ayunong mahal na pastor. Yung pinakamahabang fasting and prayer ng ating mahal na pastor ay almost 4 months po, mga minamahal. Yan po'y tumutulay na tayo sa alambre. Kung wala po ang kapangyarihan, wala pong anointing ng mahal na Panginoon, sabi ng mga bihasang mga doktor, kapag ang tao ay hindi kumain, mga minamahal ko, at hindi uminom ng 3 araw, ay mamamatay na po, mga minamahal, ang tao. That is according, mga minamahal, to science. According to the doctors, mga professional na mga doctors, ayon po sa kanila pong pagsasaliksik, na kapag ang tao hindi kumain ng 3 araw na hindi uminom ng tubig, ito'y mamamatay na, mga minamahal. Kaya nga, napakahalaga ng fasting and prayer. Ito po'y required po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ikaw man ay ordinaryong kapatiran, ikaw man ay manggagawa, lalong-lalo na kung ikaw ay mangangaral, mga minamahal, sapagkat lahat tayo ay nangangailangan ng anointing ng ating mahal, anointing power ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, importante po sa atin yan. Kagaya po ng overnight prayer. Yung ating pag-overnight, sabi ng ating mahal na pastor, kapag tayo po'y dumalo ng overnight prayer, it is equivalent for 3 days fasting, anointing power po, mga minamahal. Hindi ibig sabihin na kapag nakapag-overnight ka, ay nakapag-ayuno ka na ng 3 araw. Hindi po, mga minamahal. Ang ibig sabihin, kapag nakapag-overnight ka, yung mga minamahal na o-obtain mo, yung nagigain mo na anointing, kapag ikaw ay nag-ayuno ng 3 araw, ay kasing katulad
ng anointing power na matatanggap mo kapag ikaw ay nag-overnight prayer. Kaya minsan iniisip ng kapatiran, yung aking fasting ngayon, 3 araw na dahil nakapag-overnight ako. Hindi po, mga minamahal. Iba po yung fasting at iba po yung overnight prayer. Pero equivalent po, mga minamahal, ng 3 days fasting, yung anointing power na ating natatanggap kapag tayo po, minamahal ko, ay nag-overnight. Pero mga minamahal, it's not mean to say na kapag ikaw ay may mag-overnight, nag-fasting ka na ng 3 araw. Hindi po, mga minamahal. Yung point po natin dito, we need to be filled by the Holy Spirit. Mapuno tayo ng anointing power na galing sa ating mahal na Panginoon. Kasi kapag tayo po ay filled ng Holy Spirit, tayo po'y puno ng anointing power na galing sa mahal na Panginoon, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan to resist the temptation, mga minamahal, to overcome the temptation, to conquer any kinds of temptation kapag tayo po ay puspos ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi po rito, mga minamahal, all Christians are confronted with temptation and all of us are subject to be tempted. Lahat po tayo ay may posibilidad, mga minamahal ko, na tuksuhin at may posibilidad na tayo po, mga minamahal ko, ay matukso. At ang sabi rito, ang tukso ay hindi po kasalanan. Yes, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, ako po ay agree na ang tukso ay hindi kasalanan. Ang kasalanan, kung tayo po ay mahulog sa tukso. So temptation, yan po ay isa, mga minamahal ko, sa disenyo ng ating mahal na Panginoon to test our capacity, mga minamahal, to test the standard of our faith. Ang layunin ng ating mahal na Panginoon, kaya sometimes pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na kumilos ang kaaway sa buhay natin, and we are tempted to and fro, mga minamahal, kaliwat kanan na meron tayong dinaranas na mga tentasyon. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan, ang tukso ay hindi po kasalanan. Ang kasalanan ay kung mahulog tayo sa tukso. Doon pa lang tayo nagkakasala. Kapag hayaan natin na tayo ay mahulog sa tukso. Sabi pa nga nakakarinig, hayaan mo ang ibon lumipad ng lumipad sa ulo mo, pero wag na wag kang papayag na ang ibon ay gagawa ng pugad sa ulo mo, dyan mangingitlog, dyan maglilimlim, at dyan pipisain, mga minamahal ko, ang kanyang itlog. Ibig sabihin, hayaan natin ang tukso sa ating mga paligid, pero wag nating hayaan na tayo po, minamahal ko, ay mahulog sa tukso. Dahil kapag tayo po ay mahulog sa tukso, tayo po ay magkakasala. At kapag tayo po ay magkasala, mag-grieve ang Holy Spirit, magdadamdam, masasaktan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag hindi tayo magbalik loob, mga minamahal, sa pagsisisi, hindi tayo magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoon at hayaan nating, mga minamahal, lamunin tayo ng kasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang nakakatakot ang kasalanan na yan, kapag yan ay mahinog, ay magbubunga, minamahal ko, ng kamatayan. Kaya nakakatakot, mga minamahal, ang tukso. Kapag nagsisimula pa lamang po ang tukso, sawatain na po natin yan. Ipanalangin na po natin na mahal na Panginoon, ako ay dinadarang ng tukso. Huwag mong hayaan ako'y mahulog sa pagkakasala. Napaka-importante ng ating mga prayers, ng ating daily prayers, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng ating mga pananalangin. Dahil through our prayers, kinakovered tayo, mga minamahal, ng anumang mga tentasyon, anumang mga pana ng kaaway, kaliwat kanan, sa harapan, sa likuran. Yung prayer natin, yan po ang nagiging shield ng mga anak ng Diyos upang hindi tayo, mga minamahal, mahulog sa pagkakasala, sapagkat ang layunin ng kaaway, kaya tayo tinutukso upang mahulog tayo sa pagkakasala. Hindi po pagpapala ang layunin ng kaaway, hindi biyaya ang layunin ng kaaway. Ang layunin niya ay mahulog tayo sa pagkakasala. Dahil alam niya na kapag tayo po'y mahulog sa pagkakasala, malalayo tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di po ba pag tayo po'y nagkakasala, nagigilty tayo? Meron pong konsensya, merong guiltiness sa puso natin na para bang maliit na tinig na nangungusap na tayo'y nagkasala. At kapag tayo po'y nagkakasala, mga minamahal, nahihiya tayong humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung sakaling dumating man na tayo po'y mahulog sa tukso,
huwag tayong mag-alinlangan, magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Then confess our sin. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minong, he that confesseth their sin, God is faithful and just to forgive us. Ang sino mang nagkukumpisal ng kanilang kasalanan, ibig sabihin, ina-admit mo, tinatanggap mo na ikaw ay nagkasala. Huwag mo nang hintayin pa na ang kasalanan ay mahinog, sapagkat darating po ang araw kapag ang kasalanan ay hindi natin pinagsisihan, ito'y mahihinog at magbubunga ng kamatayan. So yung point po natin dito, just in case na ikaw ay mahulog sa pagkakasala, because we are not perfect, mga minamahal. Sabi pa nga ng Bible, all Christians are confronted with temptation. Mga minamahal, palagi tayong kinukompronta ng temptasyon. Kapag tayo po'y mahulog, just in case, mga minamahal, sa anumang temptasyon, sapagkat ang layunin ng temptasyon ay mahulog tayo sa pagkakasala. Kung tayo po'y magkasala, ang ating iwasan, huwag na nating hayaan mahinog ang kasalanan. Yan na po yung sinasabing payagan nating ang ibon ay lumipad paikot-ikot sa ating ulo. Pero wag na nating hayaan na gumawa siya ng pugad dyan sa ating ulo. At mga minamahal dyan mangitlog at maglimlim sa kanyang itlog at dyan pisain. Ang ibig sabihin, kapag hayaan mo na ikaw ay magkasala, at hindi mo pagsisihan ang kasalanan mo, parang hinayaan mo ng itlog, mga minamalang ibon ay mangitlog at maglimlim hanggang ito ay mapisa at magbunga, mga minamahal ko, ng kamatayan ng iyong kasalanan. So maging matalinong Kristiyano. Kagaya ng ating pinag-aaralan, hindi kasalanan ng tukso, mga minamahal. Isa po yan sa mga disenyo, pinahintulutan ng mahal na Panginoon ng tukso upang tayo po ay linangin, tayo po ay hubugin, mga minamahal. At maging matanggap natin sa ating mga sarili na wala tayong magagawa kung walang tulong ng Panginoon, kung walang tulong ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang point doon. Gusto ng Panginoon ipaunawa sa iyo, ipaunawa sa akin na kailangan mo siya. Gusto ng Panginoon ipaunawa sa iyo, ipaunawa sa akin, kahit sino ka man, ano ka man, mananampalataya ka man sa ministeryong ito, hindi ka man mananampalataya sa ministeryong ito, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong lipi, taga-ibang bansa ka, ano man ang iyong mga minamahal lingwahe, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, because we have no power to conquer and to overcome any kinds of temptation without the power of the Holy Spirit. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. So gusto lang ng Panginoon ipaunawa sa iyo, ipaunawa sa akin na, mga minamahal, we can do nothing without the Lord. Wala tayong magagawa, mga minamahal, regarding sa pakikipag, mga minamahal, baka sa mga temptasyon na ating kinakaharap araw-araw, lalong-lalo na po ang mga kabataan ngayon, napakaraming temptasyon sa mundo, hindi lang po ang mga kabataan, halos lahat tayo, mga minamahal, magbukas lang tayo ng cellphone, nandiyan na po ang iba't ibang uri ng mga temptasyon. So kung wala kang takot magkasala, araw-araw kang magkakasala. Kung walang conviction ng Holy Spirit sa puso mo, sa isip mo, madali kang magkasala sapagkat hawak-hawak mo na ang pwedeng. Kaya nga po ang topic natin ngayon ay guard your gates. Kaya nga po, mga minamahal, ang kasalanan, ang tukso ay hindi kasalanan. Ang kasalanan kung tayo po ay mahulog sa tukso. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Kaili po pakibasa natin, mga minamahal. Sabi rito, hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. So hindi darating sa atin ang anumang tukso na hindi natin kayang ma-overcome. Yung punto ng Biblia, kapag dumaan ang tukso, kaya mong ma-overcome. Ang problema lang, mga minamahal, gusto mo ang tukso. Kaya ka hindi nakaka-overcome, nai-entice ka eh. Nagkakaroon ka ng desire doon sa tukso na ginagawa ng kaaway. So, kaya ang nangyayari, kahit kaya mong tiisin, kahit kaya mong ma-overcome ang temptation na yan, hindi mo na-overcome dahil gusto mo ring mahulog sa tukso. Kumbaga, hindi ka nagre-resist. Mga minamahal, hindi ka nakikipagbaka, hindi mo linalabanan ang tukso. Kaya nauhulog ka sa tukso. Pero ang punto ng Biblia, hindi ang Panginoon o hindi dumadating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Natapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong
makakaya. Hindi niya tayo tutuksuhin ng higit pa sa ating makakaya dahil alam ng Panginoon yung load limit natin. Alam ng Panginoon yung capacity natin. Alam ng Panginoon yung hangganan natin. Alam ng Panginoon yung kakayahan natin. Kaya stated in the Bible, sabi ng Biblia, hindi niya ipapahintulot, mga minamahal, tapat ang Diyos na ating pinaglilikuran, hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Amen? Ibig sabihin, magbibigay siya ng tukso, maaaring mas mababa sa iyong kapasidad, o kaya ipahintulot niya ang tukso sa buhay mo, sa buhay ko, mga minamahal, kapantay ng ating kakayahan, kapantay ng ating kapasidad. Ang sabi rito, kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So ang mahal na Panginoon din ang magbibigay sa atin pala ng kalakasan to conquer, to overcome, to resist any kinds of temptation that comes in our life. Mga minamahal, yun pala ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, pwede kang matempt, mga minamahal, sa maraming bagay. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya marami pong mga bagay sa ating paligid na pwede tayong, mga minamahal, mahulog sa tukso, mahulog sa pagkakasala. Kagaya po, mga minamahal ko, ng alcohol, pag-inom ng mga inuming mga makalalasing. So, alam naman po natin na ang Biblia ang nagsasabi na tayo huwag maglasing, bagkus tayo po ay mapuno ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po pinapahintulutan na tayo po uminom ng anumang inuming makalalasing. As long na tayo po ay iinom, mga minamahal, huwag na huwag tayong iinom ng anumang inuming makalalasing sapagkat maapektuhan ang takbo ng ating isip, mga minamahal. Maapektuhan maging ang ating buong pagkatao kapag tayo po ay lasing. Tingnan po ninyo ang iba't ibang mga tao. Mga minamahal, kapag hindi lasing, halos hindi makapagsalita. Mga minamahal, parang tao na hindi makabasag ng pinggan. Pero kapag nakakainom na at umaakyat na ang alak sa kanyang utak, mga minamahal, yung mga taong hindi marunong, halos hindi makapagsalita, ay nagiging madaldal na, nag-i-English pa. Mga minamahal, kahit crooked yung kanyang English, at least nakakapag-English. Kumbaga, kapag ang tao pala'y nalalasing, nawawala na po yung hiya, nawawala na po yung dignidad sa kanyang sarili. Mga minamahal, hindi niya na iniisip na nakakahiya sa pandinig ng iba, nakakahiya sa paningin ng iba ang kanyang ginagawa. Just imagine, mga minamahal, sa kalsada na lang natutulog, halos hindi na makauwi, sumusuka dito, sumusuka doon. Mga minamahal, nagiging unethical, mga minamahal, yung tao, once na ang kanyang isip at utak ay napupuno ng nakalalasing, mga minamahal ko, na mga inumin. Kaya sometimes, mga minamahal, maraming mga tao na natitempt through alcohol, ang iba naman ay natitempt through cigarettes, yung iba, mga minamahal, ay overeating. Kasalanan din po pala, mga minamahal, yung tinatawag na overeating, that is gluttony. Amen? Gluttony po, mga minamahal, yung walang kabusugan, kahit kumain na, kakain pa rin, mga minamahal, yung halos hindi napupuno, mga minamahal ko, yung kanyang tiyan, siguro may orchestra, mayroon pang balcony, mga minamahal, kahit busog na, kain pa rin. Ganun po, mga minamahal ko, that is overeating. Isa rin pong kasalanan pala, yung sobrang pagkain, mga minamahal, sapagkat lahat po ng bagay na sobra ay nakakasama. Ang sabi rito, mga minamahal, overspending, yung sobrang paggastos. Balik po tayo sa overeating. Sometimes kasi yung overeating, mga minamahal, pupunta ka ng party, busog ka na, mga minamahal, naghahakot ka pa ng pagkain. Amen. Ilinalagay mo pa sa supot, naghahakot ka pa ng bring home, ipinakain ka na nga, maghahakot ka pa ng pagkain, mga minamahal ko, galing po sa handaan. So yung tinatawag naman na overspending, sobrang paggastos ng pera, mga minamahal, that is also addiction. That is also, mga minamahal, mahuhulog po tayo sa pagkakasala, overspending. Ayaw po ng mahal na Panginoon. Kailangan, we need to spend our money wisely po, mga minamahal. Gamitin ang ating pera sa matalinong pamamaraan, mga minamahal. Huwag gastos dito, huwag gastos doon, mga minamahal, sapagkat may mga panahon na ang ating pong mga financial ay meron pong
sapat na panahon para po gastusin. Hindi po yung pag meron ka, waldas dito, waldas doon, bili dito, bili doon, mga minamahal, bayad dito, bayad doon. Kumbaga, wala kang pagpipigil sa paggagastos ng iyong pera. Ito po ay nagiging kasalanan. Mga minamahal, sabi ng Biblia, yung overspending ay naghumahantong po ito, mga minamahal ko, sa hirap. Ibig sabihin, kumbaga sa Bisaya, paingon ka sa pagkapobre. Kung dili ka kabalo, mutipig, mga igsoon, sa kwarta nga nag-abot panalangin gikan sa atong gamhanan na Ginoo. Iyon sa balaan nga Biblia, ang sabi po nito, mga minamahal, overspending, and you can be tempted sexually. In fact, yung pornography, mga minamahal, in this day, it is $1 billion business po, mga minamahal. Ito po ay mga minamahal, kalat sa buong mundo, mabata, matanda, mababae, malalaki, yung pornography, lalong-lalo na po ngayon, mga minamahal, meron pong kanya-kanya na pong mga cellphone, mga minamahal, ang bawat isa, halos sa ating panahon ngayon, iilan na lang ang tao na walang cellphone. Mga minamahal, mga touchscreen na mga cellphone, mabababat, matataas na mga unit. So, mga minamahal, yung tempted sexually, in fact, ang sabi rito ng ating pinagbabasa, it is $1 million business. Yung pornography invading and dominating our generation today. Masyado pong mga minamahal sinasaklawan ng pornography yung ating panahon ngayon, mga minamahal. Kaya nga po, magtataka tayo, maraming mga kabataan ngayon na addicted na sexually sa mga pornography, maaga pong nagsisipag-asawa. Kahit may mga gatas pa sa mga labi, kahit mga minamahal, wala pang sapat na source of income, kahit hindi pa po stable ang kanilang source of income, mga minamahal, nag-aasawa na. Dahil po, mga minamahal, masyado po silang nasisidus. Doon po, mga minamahal, sa kanilang napapanood ng mga pornographic movie, pornographic magazine na kanilang binabasa, pornographic film na kanilang pinapanood, mga minamahal, binubuhay po nila yung mga minamahal seduction sa kanilang katawan. Kaya nagkukos po ito na marami ang nagkakaroon, mga minamahal ko, ng mga rapes, mga minamahal, sa iba't ibang panig. Tumataas po ang ratings, mga minamahal ko, ng mga rape victims. Dahil po, mga minamahal ko, sa pornography na ito na ating napapanood through cellphones. Kaya po, mga minamahal, pinag-iingat. Ang sabi po nito ng ating binabasa, mga minamahal, ayon po sa survey, almost 70% ng mga kalalakihan ay addicted, mga minamahal, sa pornography, and 30% ang addicted na mga kababaihan. And we admitted it na nakakalungkot, mga minamahal, sapagkat yung 70% na survey ay 30% mga minamahal ang addicted sa pornography. Mga minamahal, ang nakakalungkot, yan po yung mga Kristiyano na, mga minamahal, may alam na sa salita ng ating mahal na Panginoon. At 10% po dyan ay mga Kristiyanong babae. It means na hindi pala kahit Kristiyano tayo, mga minamahal, ay exempted na po tayo sa iba't ibang uri ng mga tukso. Ang nakakatakot po dyan, mga minamahal, yan ay naandyan na eh. Isa pong paraan niya ng kaaway upang ang tao ay mahulog sa tukso. Ngayon, mga minamahal, kapag ikaw ay mahulog sa tukso, ikaw ay magkakasala. At kapag ikaw ay magkasala, ang nakakalungkot po nito, kapag tayo po ay magkasala, mag-grieve ang Holy Spirit, hindi na natin maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kahit araw-araw tayo nagpupuri, pero hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, hindi natin nararamdaman ang presensya ng ating pinakamahal. Iba po sa pakiramdam ng isang Kristiyano na every time na tayo po'y nakakaramdam ng presensya ng ating, nare-refresh tayo, mga minamahal. Amen? Nararamdaman natin yung revival. Nararamdaman natin yung refreshment sa puso, sa isip natin, mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Every now and then, na ating pong nararamdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang buhay natin. Yan po ang kagalakan natin. Yan po ang pagkain ng ating kaluluwa. Diyan po nasasatisfied yung ating kaluluwa. Every time na ating nararamdaman ang presensya ng, dahil yan ang kabusugan ng ating kaluluwa eh. Yung presensya ng mahal na Panginoon. Kaya nga nagsusumikap tayong dumulo ng Miyerkules,
Nag-focus tayo sa gawain ng mahal na Panginoon para mapuspos tayo ng presensya ng Diyos at uuwi tayong baon ang kagalakan na bunga ng presensya ng mahal na Panginoon. Dumadalo tayo ng Biyernes, dumadalo tayo ng Linggo. What is the purpose? Mga minamahal, to be filled by the Holy Spirit of our loving God. Mapuno tayo ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon para anytime na mag-take place ang rapture, we are 100% ready sa pagsalubong sa ating mahal na Panginoon. Why? Dahil nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, at ang Espiritu ng Diyos na yan, siya ang selyo ng ating kaligtasan. Holy Spirit is the seal of our redemption. Amen. Yan po ang selyo. Mga minamahal, the proof of our salvation, patunay na tayo po'y maliligtas, patunay na tayo po'y pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Every time na dumating ang mahal na Panginoon at ikaw ay puspos ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, tiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Dumating man sa buhay mo ang kamatayan, anytime mga minamahal, tiyak na bagay, langit ang iyong papatutunguhan. Kaya ang nais ng mahal na Panginoon, ingatan na hindi tayo magkasala upang hindi mag-grieve. Mga minamahal, ang Holy Spirit hindi magdamdam dahil may posibilidad na aalis. Siyempre, tayo po ay pinapanahalan ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay malinis. Ang Espiritu ng Panginoon ay banal. Ang Espiritu ng Panginoon ay dalisay. Ang Espiritu ng Panginoon ay matuwid. Hindi siya mananahan sa templong marumi. Hindi siya mananahan sa templong mga minamahal. Walang kabanalan. Mananahan siya sa templo na malinis, dalisay, sakdal at templo na walang kapintasan. Kahit kung ang puso mo ay marumi dahil sa kasalanan, ang puso mo ay marumi dahil sa pagtatanim ng galit at sama ng loob sa iyong kapwa, mga minamahal, hindi ka pananahanan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Papaano kung biglang bumalik ang Diyos, biglang tumunog ang huling tunog ng trumpeta sa isang kisap mata? Sabi ng Biblia, magaganap mga minamahal ang araw ng pagdagit mula sa silangan, sa kanluran, timog at hilaga. Kukunin ng Panginoon ang kanyang mga banal. At ang sabi ng Biblia, mapalad ka kung madatnan ka ng Panginoon at taglay mo ang kapuspusan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nais ng Diyos, ingatan ang ating sarili na hindi tayo mahulog sa tukso. Dahil dapat alam natin, mga minamahal, yung mga wiles, mga paraan ng kaaway, mga minamahal. We need to know the wiles of the devils, yung mga strategy ni Satanas para mahulog tayo sa pagkakasala. Kailangan natin ng wisdom, ng knowledge. Kailangan natin ng understanding galing sa mahal na Panginoon. Wisdom, knowledge, and understanding. At lahat po yan ay matatanggap natin once we are filled by the Holy Spirit. Because wisdom, mga minamahal, ay galing sa Diyos. Karunungan, kaalaman, pangunawa, yan ay galing sa mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mapuspos ka ng karunungan, mapuspos ka ng kaalaman, mapuspos ka ng malalim na mga pangunawa, at madali mong malaman, madali mong ma-discern yung estratehiya ng kaaway, yung mga wiles of the devil. Madali mo itong ma-discern kapag ikaw ay puspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-iingat ka na hindi magkasala. Yan ang totoong Kristiyanong umiibig sa kanyang kaligtasan. Iniingatan mo yung sarili mo na hindi ka mahulog. Minamahal ko sa pagkakasala. Amen. Yan po ang nais ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, fearing the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Fearing the Lord, mga minamahal, is to hate evil. That is fearing the Lord. Yung totoong takot sa Panginoon. Yung magkakaroon ka ng pagkamuhi, galit sa kasalanan. Hindi masamang magalit kung ang galit mo ay galit sa kasalanan. Pero magalit ka sa kapwa-tao, magalit ka sa kapatiran, magalit ka sa mga manggagawa, magalit ka sa mga taong nasa iyong paligid, yan ay kasalanan. But hating evil, mga minamahal, ay hindi po kasalanan. Sapagkat fearing the Lord is to hate evil. Magkaroon ka ng galit pagkamuhi, mga minamahal, sa anumang kasalanan. Ayaw mo magkasala. Ayaw mong malabag ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam po ninyo, mga minamahal, sabi ng mahal na pastor, kung ayaw mong magkasala, hindi ka magkakasala dahil ayaw mong magkasala. Kapag ayaw mong magkasala, hindi ka magkakasala dahil ayaw mong magkasala. Amen? Maliban lamang kung gusto mong magkasala. Pero pag ayaw mong magkasala,
kailanman ay hindi ka magkakasala, mga minamahal, dahil ayaw mong magkasala. Yun po ang sabi ng mahal na pastor. Ibig sabihin, kapag sa isip mo, sa puso mo, mga minamahal, nakatanim sa puso at isip mo ang pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit, pagpapahalaga sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, iniingatan mo ang Espiritu ng Panginoon na manatiling naghahari sa puso mo, iingatan mo rin na hindi magkasala dahil alam mo na kapag ikaw ay mahulog sa tukso at magkasala, mga minamahal, magdadamdam ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, hanggat tao ka, ay pwede kang magkasala. Pwede kang matukso, mga minamahal. Hanggat tao ka, ay pwede kang matempt. To be human is to be tempted. Andyan palagi ang potential na tayo, mga minamahal, ay mahulog sa kasalanan at mahulog sa tukso, mga minamahal. To and fro, left and right, sa likod, mga minamahal, sa harapan, na andyan po, mga minamahal ko, ang tukso. Ibig sabihin, mga minamahal, walang level ng posisyon pagdating sa tukso. Pastor ka, mga minamahal, ibanghelista ka, mangangaral ka, manggagawa ka, mga minamahal, ang temptation ay meron pong potential upang tayo po ay ihulog sa pagkakasala at ihulog, mga minamahal ko, sa tukso. Walang immunity, mga minamahal, pagdating sa tukso. No one is exempted. Matthew chapter 6, verse 26, verse 41. Ang sabi rito, kaya't magpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Kaili po sa English, mga minamahal, basahin natin ang salitang, watch and pray that ye enter not into temptation. The Spirit is indeed is willing, but the flesh is weak. Sabi ng Biblia, we need to watch and pray, mga minamahal. Sa Tagalog, ano po ang sinabi sa Tagalog, mga minamahal? Tayo po ay, mga minamahal, manalangin. Sabi ng Biblia, mga minamahal, manalangin, amen, upang hindi tayo, mga minamahal, mahulog sa tukso. Mangagpuyat tayo at magsipanalangin. Kaya napaka-importante ng prayer. Hindi naman po natin, mga minamahal, binabaliwala yung pagpupuri, amen, sapagat ang pagpupuri ay mahalaga. Kung paanong mahalaga ang pagpupuri, ganun din ang pananalangin. Mahalaga ang pananalangin, yung bigat ng pagpupuri at bigat ng pananalangin ay magkasing timbang po yan. Parang eroplano po yan na kapag wala ang kabila, mga minamahal, hindi lilipad ng maayos ang eroplano. Paikot-ikot lang po yan. Kaya napakahalaga na merong magkabilang wings, magkabilang pakpak ang eroplano. Kumbaga sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, dapat at the same time prayerful ka, dapat at the same time, mga minamahal, maging worshiper at all time ka din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang pagpupuri at pananalangin, mga minamahal ko, ay pakpak po natin yan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, magbantay kayo at palaging manalangin kasi lahat tayo ay subjected into temptation. Posible na tayo po ay mahulog sa tukso. So ang ating pong kailangan lamang po nating gawin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay maging prayerful po tayo, mga minamahal. Palaging mag-pray. Amen? Gising ng umaga. Manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus upang gabayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil nandun ang strength natin mga minamahal. Amen? Kailangan natin ng lakas. We are weak, but God is strong. Mahina tayo. In our own, mga minamahal, we are weak. Aminin natin na mahina tayo, mga minamahal, na wala tayong magagawa kung walang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. No, ipakita natin sa Panginoon na interesado tayo sa kanyang tulong, mga minamahal. So kapag makita ng Panginoon na interesado ka, nagpapakumbaba ka, talagang nakita ng Panginoon na nangangailangan ka ng tulong niya, tutulungan ka niya. Pero kapag makita ng mahal na Panginoon, nagmamayabang ka, makita ng Panginoon na nagmamalaki, yung feeling mo ay kahit walang Diyos, kaya mo. Yung feeling mo na kahit walang presensya ng Panginoon, ay kaya mo, no. Magkakamali po tayo dyan, mga minamahal, dahil wala tayong magagawa without guidance of the Lord. Hindi natin ma-overcome lahat ng mga temptation na atin ina-encounter in our lives, in our daily lives, mga minamahal. Hindi natin ma-overcome yan kung walang guidance ng mahal na Panginoon. Tingnan mo si Samson, nahulog sa tukso. Amen?
Dahil wala po siyang guidance ng mahal na Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang maglasing. Sabi ng Panginoon, huwag kang uminom. Mga minamahal ko ng makakalasing ng mga inumin. Anong ginawa ni Samson? Uminom ng makalalasing ng mga inumin. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-asawa ng hindi mo kalahi. Anong ginawa ni Samson? Inasawa si Delilah, inasawa ang ibang babae na hindi niya kalahi. Anong nangyari sa kanya? Mga minamahal, the Lord departed on him. Humiwalay sa kanya ang ating, at yan po yung pinaka-critical na mangyayari sa iyo, pinaka-critical na mangyayari sa akin, pinaka-critical na mangyayari sa ating lahat, yung hiwalayan tayo ng Diyos, mga minamahal. Humiwalay sa atin ang ating dahil sa ating kasalanan. Kahit nga tayo gumagawa ng kasalanan, tinatabunan ng Panginoon, lumilingon ng Diyos dahil ayaw ng Panginoon na nakikita niya tayo'y gumagawa ng kasalanan. Makita, mga minamahal, umiinom ka, nagsisigarilyo ka, gumagawa ka ng kahilayan, mga minamahal, kasalanan. Ayaw ng Panginoon tumingin dahil nasasaktan ang mahal na Panginoon. Ilalo na kung mahulog tayo, mga minamahal, sa matinding mga pagkakasala. So wala tayong kailangan gawin, mga minamahal, i-pray na, Lord, guide us. Mahal na Panginoon, punuin mo kami puspusin ng kalakasan, kapangyarihan na nanggagaling sa iyo. Sapagkat sabi ng Biblia, the joy of the Lord is our strength. Amen? We can do all things. We can conquer all things. We can overcome all things. We can resist all things through Jesus Christ, our Lord. Kapag si Kristo ay nasa atin, we overcome, mga minamahal, any kinds of temptation. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y mag-pray. Sabi ng Biblia, be watch and pray that you may enter not into temptation. Sa oras nito, mga minamahal, I hope na sana ang mga salita ng Panginoon na ating narinig ay makatulong sa atin. Alam niyo, mga minamahal, ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo mahulog sa temptasyon. Ang temptasyon ay hindi kasalanan. Ang kasalanan yung mahulog ka, kapatid, sa tukso. Ang kasalanan yung mahulog ako sa tukso. At ang pinaka nakakatakot pa noon, kapag hayaan natin na tayo po'y manatili sa tukso, mga minamahal, tayo po'y magkakasala at kapag mahinog ang kasalanan, magbubunga ng kamatayan. Mawawalay tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Saan tayo pupunta? Saan tayo patutungo kung mawalay tayo sa mahal na Panginoon? Saan tayo paruroon? Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, sabi ng mahal na Panginoon, marami nang tumalikod sa akin. Marami nang nawala, marami nang iniwan ang kanilang pananampalataya, marami nang hindi sumama sa akin. Sabi ng Panginoon, kayo ng mga apostoles, tatalikod din ba kayo sa akin? Sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung kami tatalikod sa iyo, saan kami paroroon? Kung kami tatalikod sa iyo, Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salitang may buhay. Sa oras nito, minamahal, samahan po ninyo akong manalangin. Upang tayo po'y maging matuwid sa paningin ng Panginoon at makasunod sa kanyang kalooban, kailangan nating mapuspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, mapupuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon kapag ang puso natin ay malinis, kapag ang isip natin ay malinis. Kaya we need to guard our gates para ang kasalanan ay hindi makapasok. Ano mang gates ng kaaway, daanan ng kaaway, paraan ng kaaway na tayo magkasala, guard our gates para hindi tayo mahulog sa tukso. Manalangin po tayo sa oras nito. Mapagpalang Diyos, sumunod po kayo sa aking panalangin sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, mga unbelievers na nakikinig sa mga oras nito. Tanggapin po ninyo ang mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos, siya lamang po ang natatanging daan upang tayo po'y magkaroon ng kapangyarihan to overcome, to conquer, to resist any kinds of temptation that comes in our life, in our daily lives, mga minamahal. Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito. Panginoon, kailangan kita. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, higit kanino man. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan, mahal na Panginoon, anumang tukso na dumarating sa aming buhay. Kabagan mo kami, Panginoon. Akayin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Buksan mo ang aming puso. Buksan mo ang aming isip. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aming buong sambahayan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Hari, Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in Jesus' name.
Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang kanyang dakilat banal na pangalan. Kami po'y manalangin para sa inyo, mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Kabagan mo po ang aming mga kababayan, mahal na Panginoon. Bigyan mo po silang pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka upang maranasan nila, mahal na Panginoon, ang mga pagpapala naming naranasan sa iyo. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka. Have mercy upon them, O Lord. Have mercy upon them, there is Jesus. Isulat mo kalang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y dumako sa ating pong mga pangangailangan. Kami na mahala naman ang ating mga prayer requests, spoken requests. Idalangin po natin sa mahal na Panginoon ang katugunan. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo, Panginoon, ang laman ng aming puso, ng aming isip. Batid mo ang aming mga pangangailangan. Hindi pa po binubuka ng aming mga labi. Alam mo ng aming pangangailangan. Lalo't higit, naming idinadalangin, mahal na Panginoon, ang katiyakan ng aming kaligtasan para sa buhay na walang hanggang. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami na hindi kami mahulog sa iyong mga kamay. Ingatan mo kami na hindi kami mahulog sa tukso. Ingatan mo kami na hindi kami mahulog sa pagkakasala. Ingatan mo na maging dalisay palagi ang aming puso, aming mga isip, upang, mahal na Panginoon, palagi mo kaming mapuspos ng iyong banal na presensya, ng iyong banal na Espiritu na sangselyo. Mahal na Panginoon, patunay na ikaw ang nagmamay-ari sa amin. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay, sa material, sa financial, lalo tigit sa spiritual, sa mga prayer request, spoken request, ng aming mga kapatiran. Grant their prayers to the leading prayer from beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa point of contact. Mga minamahal, ating pong ihawak ang ating pong mga minamahal kamay sa mga screen ng ating mga gadgets. Mga minamahal, at sumunod po kayo sa aking panalangin. Ang Diyos ay may kapangyarihang magpagaling, maglutas ng mga problema. Sa Diyos ay walang imposible, walang mahirap. We need to trust in Him, magtiwala, manalig, manampalataya na may magagawang Panginoon higit sa ating magagawa. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, through the leading prayer for beloved Honorable Pastor, because effectual fervent prayer for righteous man, it is availeth much. Tayo po'y mag-pray. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon sa oras nito. Mabag po kayo sa amin, malapay na makaramdaman naming taglay kang magpagaling, mga problema namin kinakarat ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right namin by the power of darkness, and cast of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demonyo ng karamdaman, panghina, panlupaypay, panlalamig, pag-aalilangan, demonyo ng kahirapan, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang hadlang sa mga pagpapalad lang sa mga katugunan sa mga panalangin, cast out right now in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, patuloy po ninyong antabayanan ang programang ito, mga minamahal. Ito po ay gabi-gabi na po, mga minamahal, from Monday to Sunday po ang ating banal na gawain, 7 o'clock in the evening up to 8 o'clock in the evening po, mga minamahal. At ito po ay gabi-gabi na po, mga minamahal. At huwag po nating kalimutan, this coming Tuesday po, mga minamahal, March 26. Meron po tayong anniversary po, mga minamahal, sa dako ng L6. Invited po ang lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga nearby outreach po, mga minamahal, sa ating darating na church anniversary this coming Tuesday sa dako ng San Isidro L6 po, mga minamahal. At ang Diyos ang magpala sa ating lahat at sa ating pagtatapos, tayo po muna dumako sa ating closing prayer. Ipabaon ng Panginoon ang kagalakan, kapayapaan sa ating puso at sa ating kaisipan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, mahal na Panginoon, sa ginitong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Malayang-malaya kaming nakakapangaral ng iyong banal salita, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya, mahal na Panginoon. Matagumpay namin na isagawa ang iyong banal na programa sa gabing ito, sa paglalangis mo, sa aming pangangaral ng iyong mga banal na salita, nawa ito'y may tanim sa puso't kaisipan ng aming mga kapatiran, na ingatan namin ang aming sarili na hindi magkasala. Ingatan namin ang aming sarili na hindi mahulog sa anumang tukso, mahal na Panginoon. Patnubayan mo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay.
Ingatan mo kaming lahat sa aming pagtulog. Patulugin mo kami ng mahimbing at ilayo mo kami sa anumang masasamang mga panaginip. Araw ng bukas, bigyan mo kami ng kalakasan, kagalakan, muling bumangon at magpuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhati po, minamahal, ang kanyang dakila at banal na pangalan sa ating pong studio. Dito po sa ating technical side, beloved Brother Aljo Dugos. At ito po, mga minamahal ko, ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.